welcome to free introduction to graphic design training. So again, thank you for making time in attending this bootcamp. So you being here, this training, you being here, that's a great step na forward to your mga freelancing career, no? Sa freelancing journey nyo. This is presented by SOVA. SOVA is School of Virtual Assistants. And later on, no, and this training will be handled by Coach Jomel Ricaplaza, no, our expert in graphic design. Later on, you will get to know him. Okay? SOVA.ph yung website natin. So before we proceed, let me just introduce itong SOVA.ph. Sino si SOVA.ph? Okay, that's basically founder nito si Rene Leandro Padilla. That's me. Okay? But you can call me Leandro. I live in Iligan and Cebu. Okay? So basically, nandito ako sa Cebu ngayon, pero may bahay din kami sa Iligan. I'm originally from Iligan. I'm a graduate of MSU IIT, no? Information Technology yung course natin. I've been doing online work, home-based work since 2010. WordPress web designer and SEO specialist ako. Yan yung line ko. Okay, and then around 2016, nilaunch natin yung malakaysoft.com. Malakaysoft.com, this is our digital marketing agency. Ayan, so ito yung website natin. Ito yung basically the foundation of itong mga different companies, no? That we have right now. So ito yung malakaysoft.com. This is a digital marketing agency. So kami, together with my wife, we are also owners of a cake shop and restaurant sa Iligan. Okay, Pipay ko. So basically, around 2022, nilaunch natin yung tinatawag na Pinoy SEO or Pinoy SEO.ph. That's actually a combination of free and paid na SEO training company. So from SEO training, marami na tayong naging estudyante, marami ng mga courses and batches. Early this year, we have realized now na maraming nagtatanong if we have other courses then other than SEO or web design. So that's the reason why we have SOVA.ph. Itong si SOVA.ph, this is where we can see different virtual assistant courses na talaga with different coaches. Okay, so as you can see here, ayan, nandito yung mga different coaches natin. We have JavaScript, General VA, HTML, CSS, SEO, web design. And right now, you're attending itong graphic design. Ito yung course ni Coach Jomel. Okay? So, basically, ayan, ito yung training center natin sa Cebu. And may mga graduates na tayo. Okay? So, ito yung mga different coaches that we have. Ayan, so that's SOVA.ph for you. So, basically, I'll pass over the mic, no, to Coach Jomel, and siya na yung magdi-discuss about graphic design. Okay, so welcome everyone again. Let me just stop my share screen and wait lang. Ayan, go ahead, Coach. So hello everyone. So this is our free introduction for the graphic design. So marami tayong we tackle ngayong hapon up until 6:30. So ito, so meron ditong zero knowledge or beginner pa talaga, or less than a year pa talaga na graphic designer, or medyo intermediate na, or mga expert na talaga na mas magaling pa sa akin. Okay, so meron. So before that, so regardless of what level na ka ngayon, so according to Dr. Daniel Gregorio Amen, sa psychiatry siya, tapos kampon siya kanang brain disorder specialist. So ingon siya, but never forget that your brain is like a muscle. You have to use it or it will get smaller and smaller. So when you stop learning, your brain starts dying. So if that idea na yung muscle, yung brain natin is also a muscle, so talagang yung brain natin lumiliit. So how to prevent that is
sabi, according sa sa eto na study is you keep on learning. Una na reason nganong wal dili na ta mag-learn tungod kay we age because dahil tumatanda tayo. So minsan pag matanda na yung kagkapoy na tinatamad ka na mag-aral, ayaw mo na. So and the second thing, the ikaduha, that you are already knowledgeable. Dahil alam mo na, so you don't need to learn this again because you already know it. So that's why yan yung mga reason na hindi ayaw mong mag-learn ng new things. So we don't like to learn. Or some people is too proud of themselves na alam ko na yan. Kahit yung nag-speak ngayon, yan si coach, mas magaling pa ako dyan. So that's the reason you stop learning. Pero delikado yan, based sa study, based sa science. When you stop learning, ano daw? Your brain starts dying. So maganda yung ginawa nyo na yes, it is free, but it's also a learning way, tsaka yung brain mo is functioning up until now. So, a little glimpse lang sa ako ang experience. So, my experience is around 2015 pa, nag-start na jud ko og kanang learn. I start learning graphic design kay ganahan ko. Ganahan lang ko ba kasi gusto kong matuto. So, I start learning kahit wala akong laptop, wala akong PC. Yung diskarte ko is, meron akong isang computer shop. May isang PC doon na nag-install ako ng Photoshop, nag-install ako ng tool na ginamit ko to learn graphic design. So, every day, or hindi naman yata yun every day, but I remember, gitiman ko ba, kato na PC na, kato akong kuan kay magtuon ko. So, what I did, I just watch hundreds of YouTube tutorials sa mga computer shop. Dato, especially kato na computer shop, kato na PC yun, ginabalik-balikan yun to nako. Ginapa-reserve yun to nako. Wala ko yung laptop wala ko yung PC, pero nakatuon ko. Amen, nakabalo ko ba? So, for that reason, kay I'm a volunteer sa church that time, and na yung mga social media post. So, akong ginabuhat is, pinaagi sa akong learning, ginabuhat ko og kanang social media post, mga posting lang sa Facebook. Tapos, it became sooner, my portfolio na. So, in that simple posting, kinuha ko yung, gather ko lahat ng nagawa ko as a hobby. So, sooner naging portfolio ko. So, what I'm trying to say, bakit ko sinishare to? Kasi, maraming pwedeng hindrance na you don't want to start graphic designing because you don't have the resources. Ako nga wala akong laptop, wala akong PC, but hindi siya hadlang para maka-learn ng graphic design. And also, dito, YouTube tutorial lang ako. Grabe, self-taught na person. So, hilig din akong mag-study. Actually, study a lot of things aside from graphic design. I'm also a video editor. I'm also a photographer. So, wedding photographer, video photographer, the wedding video filmmaker. So, I'm also a digital marketer. So, daghan ko nahibalaan. Oh, pero kanigyod ang graphic design mo that gives bread and butter sa sa home ko. So, by that, it's only YouTube tutorials. So, mataas yung proseso ko sa pag-learn sa graphic design. But I tell you, when you have a coach or someone na mag-mentor sa'yo, you don't need to encounter a lot of videos, a lot of because meron nang mag-guide. So that is the advantage of someone or advantage of being a mentee, or you have someone ahead of you, have the knowledge, meron ng experience.
na kayang mag-guide sa'yo. That's why this is important. Okay naman yung mga self thought or self learning mo. Based on my experience, okay na okay. Pero na-realize ko when I joined some boot camps, for example, the Pinoy SEO boot camps, grabe yung mas maganda talaga yung meron talagang nagtuturo kasi mas mapadali is parang shortcut siya kesa ikaw mismo yung mag-discover. Meron na kasing capability si coach na kaya niyang ituro yung experience niya for the last 10 years or 5 years. Parang shortcut siya. So that's important of kanang parang na kay coach. Okay ba? Agree mo ana? Kaysa ikaw gyud maning kamot. At least naay mo tudlo nimo na mo na akong gi-desire sa una na naay mo tudlo na ako pero wala man gyud. And dili pud ko ka-afford kung naa man gani dili ko ka-afford. So 2015 ko lang nako siya kanang hobby. So when 2016 na the year or a year baging gyud ko sa kuan sige kog design. So started to work as graphic designer for different industries na ay real estate, na ay travel agencies, na ay health products, tea company. Kanang sa Singapore, mga mall sa Singapore, nahimo na po na ako na siyang client. Kanang Orchard, kanang Takashimaya Square, mga Orchard or Frasers na mga mall, daghan kana sa Singapore. So, din na-client na po namo ni si Disney. Disney kaning sa Marvel, especially na client na po na ako na siya. So mo ni mga past kuan gyud ako kaning mga event posters kani ako na igabuhatan ni ako nag-design ani kani mga event poster gyapon na yung mga dahunog diri sa Iligan karon ni so daghan then website banners nakabuhat po ko ana mo po na kong sa health product na ko nakuan na client dayon natin mga t-shirt designs social media posting na apunta nakabuhat na punta na muna mostly sa graphic design. Dahil na po tayo gamay na poster, dahil photo manipulation. So kani siya, this is sa Singapore. This is Center Point Mall. So kani bitong Star Wars, kaning dili dapita ba? Ako ang nag-prepare ana, ako ang nagkuan ani. It is around 2018 man tingali, nakalimot ko kanus ani 2018. Basta before pandemic. So kaning artwork kani tibuok ako ang nag-prepare diri sa Philippines. Ako yung gumawa, nag-prepare neto tapos just after the confirmation sabi ng company na okay na, it's good to go. So yung lahat ng files na ginawa ko sinend ko sa Singapore tapos sila na bahala gumawa or nag uh, produce, nag-print sa mga ito Star Wars under Disney to si Star Wars yung Last Jedi yata to. So ito din itong ito pillar, yung pillar ng mall. Nilalagyan nila ng sticker so nilagyan ko neto. Ito din parang mga gondola. Tapos ito na side, ito halos lahat ng makikita mo ako yung nag-prepare niyan. Ako yung gumawa niyan ng artwork niyan. Aside from this mga 3D hindi na. Pero ito ako ang gumawa nito. Ito so yeah, so aside from that, meron ding Avengers. Picture na lang yung papakita ko. Avengers, ito. Ako yung nag-prepare nito. Ito lahat sa Singapore to nangyari. So also kay Mickey Mouse, since Disney, ito din, ako din yung nag-prepare ng mga artwork dito. Ito lahat. Not the 3D one, but only the 2D one. All the graphics. Ako yung nag-prepare niyan. So also meron din ako si Mazda, yung sasakyan. Ito ako din nag-prepare nito. Na-client ko na rin si Mazda, si Hot Wheels. Itong sa gondola nila, yung sa pillar. Ako yung nag-prepare niyan. Halos lahat ng mga graphics na ito. Ito, ako yung nag-prepare niyan. So, medyo na, okay na. So, are we still good? Good pa ba lahat? Okay pa ba? Thumbs up daw. So, quick tour tayo. Pag sinabi natin quick tour, Pinas Pasay.
dali-dali lang. Hindi masyadong ah, mahina. Kasi if I discuss this, hindi kaya sa oras natin. But don't you worry, ito di-discuss ko to sa online class talaga. Sa online. So, we will discuss this thoroughly. So, quick tour. So, hierarchy, contrast, alignment, proximity, repetition, balance. Yung anim na yan, those are the design principles na kailangan mong malaman. So, yan yung mga ingredients. Kung magluluto ka ng tinolang manok or adobong manok, that will be your ingredients para it is a guide. It's just a guide. So, okay. So, before we begin, muna akong kaan sa tanan. Before we begin, there is something you must understand about these principles. In some cases, there won't be an absolute truth. Ano ibig sabihin? Hindi talaga pag meron kang etong design principles, uh, hindi talaga dito tayo nakabox. This is just your guide. So this is why I don't like to use the words right or wrong. O, kasi depende sa yun. Meron kasi mga artistic talaga na iba, uh, they break the law, they break yung bitang typical. They break the typical. So uh, so I would rather say that this way it will work better than this layout. So don't worry, you will understand what I'm trying to say later on. So yeah, just understand that this is a guide. So minsan meron kasi tayong yung breaking the norm. So merong mga ganyan na design na hindi siya naka-base sa mga principle, but I tell you, if you have this foundation, kahit anong tool pang gagamitin mo, the moment you know these principles, mas mas yung design mo mas impactful. So anyways, we will understand it later on. So let's proceed. So just a quick tour. Pinaspasay rin ni. Madalian lang. Not thoroughly. So let's quick tour. So what is hierarchy? So hierarchy is an organization and presentation of design element in its order of importance. Sa Bisaya pa, i-emphasize nato ang pinaka-importante na element. Unsa ng element sa design? Ang element sa design daghan. It's either you can say that one of those elements are the text, the images, or the assets like the shapes or mga patterns. That's called the elements, design elements. Pero yung idea sa hierarchy, you will organize those elements depende sa iyahang importance. San yung pinaka-importante na text to or either not text, not just we're not limited to text, but what I'm saying is the most important elements, it's either text or image to the least. Okay. So for example dire, imong mata basahon ig una tama. So kani ang sunod no? Tama ba? Thumbs up na lang mo. Day imong mata padulong na po dire, ayha nimo basahon ni. Ang paragraph kay mobasa sa kaani. So usahay imong mata mopadulong na po dire after here, dire na pod or dire na pod sa taas. Understand ra? So naay visual, naay guide imong mata, that is hierarchy. So you emphasize the most important. For me, the message na portray ko, actually di ay graphic design is also an art. So when we say art, it is an expression sa creativity or sa mind sa tao. That is art. Some express their art through music. Some express their art through paintings. Some express their emotion or their through paintings. And graphic design, this is also the art kasi you deliver some message.
So yan yung importante. So my message is inani emphasize na ko asa imuhang mata padulong. So I don't know asa inyong mata padulong ha. Basta pag una yung kita ani kanigod inyong mabasa. Sure jud ko. Then kani lang duha kaning dili dapit og kani dili kayo nimo either kani imong unahang basahon or kani usay dili na nimo basahon usay kani. But ani na emphasize na ko ang hierarchy. So how to emphasize hierarchy ato paning hisgutan further. So karon next. So for example, in this image, isa lang ka lantawan, isang tingin mo lang saan dinadala yung mata mo. For example, eto kay Drake. The moment you see this poster, yung mata mo diretso kay Drake. Tapos, I think dito sa text or dito banda. Tapos, yung mata mo papunta dito. So, depende. So, this is a hierarchy. Also, a hierarchy. So, how, and dili na punta kay James Harden. I believe, kanigod una imong makita, kaniyang naka-side view. Dayon imong mata, padulong diri, padulong na po diri. Dayon imong mata, mukali, wato sa bisan, asa na po part sa tawag gani poster. Kani I believe kani imong una nakita. Dayon siya kana. So naay visual naay imong mata mulantaw ang message or ang kwan ani is emphasis ani. For example kay James Harden. Gusto sa graphic designer na kani ang una nimong gipakita. So giunsa niya naay factor ang size. Gidako niya. Di ba matingala mo una yung makita ang pinakadako. Tama ba? Or pinakagamay inyong una makita, gabiha ninyo. Ang una gyud nakita ang pinakadako. So kung ipakita gini na gipadako gyud ako ni kay gusto nako kani ang una makita. Ito yung unang gusto kong makita sa lahat ng nakakabasa neto. Kaya nilakihan ko yung text. The same way here, si James Harden, yung ulo niya pinalaki kasi gusto ng graphic designer na ito yung unang mapansin niya. Tapos eto naman, tapos ito. So, it's kind of, do you get my point, guys? Get naman, no? So, hierarchy. So, dali pod, to enhance hierarchy, you also need to know what is contrast. So, ano daw yung contrast? Contrast is a function, is to attract and fixate the viewer's attention. Intensifying the meanings of the elements and creating prominence between them. We can create contrast by altering the properties of the elements. For example, contrast sa color, sa size, sa weight, o sa bisan unsa pa. So yung contrast for short, difference or kalainan. Kuwari, white and black, they are contrast to each other because they're different. So kailangan ma-emphasize mo na they are different para hindi sila mag-merge. So for example, this portion, itom ni nga text ha, nga nakabutang sa puti ng background. Example ni siya of creating contrast with color. Sa color pa lang daan, kabulo na ka, they are separated, they are not mixed. They are contrast or lahi sila sa tag-isa. Imagine kung puti po ni or gray ni siya na kuan, medyo mo blend na siya sa puti. Giitom na to kay para ma-emphasize siya. So natay part sa course sa ato ang graphic design na magkuanta sa color theory para mas mahibalan pag yun nato ang color theory para masakto ato ang pag-contrast. So kani nga sentence kay 70 points. So sa Tagalog pa ito na sentence 70 points ang kalakihan. Tama ba akong kuha mo?
Na Tagalog naman ko ani kay iwi man akong Tagalog. Then kini kay katunga sa size anang text nga naa sa taas. Mao ni ang example of creating contrast with size. So kanina pod, in this case, yung size naman ng text ang contrast. Meaning, pinagkaiba. Ang pinagkaibahan nila is yung size naman ng font. Ito, 70. Ito, I think, 37. So, they are different. Sige, klaro ba? Klaro ra, no? Balik ko na ko dire. Ang difference nila ani is ang color. The difference here is the color, white and black. While here, the difference here that I emphasize is the size. While here, actually, the size. Bigger and smaller. Then this time naman, eto naman, they have different size. Pero kani nga text kay naka-bold. Kani siya naka-bold. Kani siya sa ubos kay regular lang. So muna ang example sa creating contrast with typography weight. So kanipod na kuan, typography weight. So yung kadakon, for example, unsa may mga example sa typography weight? That is regular, bold, italic. So kahit the same lang sila ng size, the same font, meron silang kaibahan if you make this bold and you make this regular or italic or any typography weight. Gets ra ba? Gets ra? Thumbs up na lang mo. Gets? Kaya dili ko kita ninyo. Okay, thumbs up. So, kini, klaro na ba? Klaro yun, no? Sige, let's proceed. So, angal lang mo ha kung dili ka ng wala kasabot. Thumbs, kuan lang. Chat lang wala kasabot. Sige, okay. Dari na punta, aside from that, we'll have this principle number 3 is alignment. So alignment, it tells us that the element shouldn't be placed randomly within a layout. So yung layout natin, hindi lang basa-basa nakalagay ka lang kahit saan. So, meron tatlo, I think that common types of alignment na left align, right align, at saka center align. So for example here, ito lang yung image natin. Itong mga text, ito na mga text, this is aligned left. Naka-align sila. So, etong mga kahit itong kahit itong maliit na dito na text, ito siya naka-align pa rin siya dito. So, they're all aligned. Ito mga guide na ito, yung blue guide to, wala to sa original guide lang to. Kahit dito naka-align ang etong mga text, naka-align sila. So, observe how all the texts are aligned with each other, making the readability easier and creating a more cohesive layout. So bonus tip natin, when we talk about text alignment, most of the time ha, it makes more sense to align to left. Kay inana man gud mo basa ang tawo. So tip lang ni siya kung gusto nimo na dali ra mabasa imong kuan, ang tip is i-align nimo left kay mubasa ang tawo paana man gyud from left to right. Even atong mata left to right gyud na siya. So mag-discuss mo ko taud na po ka ng visual ways or visual paano sa pagbisa kuan ani namang guide ang mata na mo lantaw siya, is it Z pa Z ba yung lantaw or pa F? So later on we will discuss that. So for example here, this example, so ito siya klarong-klaro na ito dito naka-align, they're all aligned. Kung dito naman you look at this space, itong space na to, ito na space na to is very aligned. They're all aligned kahit ito sila naka-align. Ito naka-align. So they're all aligned. Hindi lang basta-basta nilagay. It is
merong guide, merong principle na lagay dito. Even this one. Okay, they're all aligned. So next, proximity. Itong proximity, primary function of this principle is to connect information. So when we say proximity, when we group elements, that is proximity. We keep in mind the readability and cohesion. However, we can work with the distancing of elements that don't belong to the same group. So the idea here, pag sinabi natin proximity, it is just grouping. Say grouping. It is just grouping connected information. Back lang ko kadyot ha, back lang. For example, this one. They're all connected. They are grouped in this way para mas madali nating ma-understand. These three, eto silang tatlo, they are grouped. They are grouped here. Nilagay sila dito because they are all connected. So further example, this one, eto, Tom Hardy, Tom Brady, hindi na ako mabasa. Makita nimo dire, they have proximities. This one, they are grouped here. Ito namang images, they are grouped here because they're connected. Maybe they are group mates. This one pod, image, text, or header, name, dahil marag description nila, they are grouped here. Group over here, group over here, group over here. Then, silang upat, they are grouped together. And this is called proximity. How about this one? The shovel na na icon. Ito, tapos ito, nilagyan ng box, they are grouped together. This one, they're grouped together. So, makita mo dito, they're all connected to each other. The icon, the message, okay? Also here, this is called proximity. So, dili bitaw siya, guys, dili siya bungkag. Hindi siya scattered yung information. Kasi kung scattered yung information, kaya itong shovel nandito, or dito, nandito. So, or kahit ito nandito, kahit itong kaning tibuok, kani siya, naa siya diri. Wala siya giuban diri. So, medyo naay, bati siya ka ng kuamba, bati siya, og kung basahon nimo dili kay nimo magets. So, they are proximate to each other. They have proximity. Aside from that, kita nyo, merong naka-align. Oops. Sorry. Oops. Naka-align. Kahit dito naka-align. So, nakita nyo na yung mga elements or yung mga principles. They're aligned. Meron silang proximity. Meron silang hierarchy. Ito yung hierarchy nito. Ito yung pinakamalaki. Tapos ito. Ito. Kasi, Eddie's Loan Landscaping Service, this will be the main message. Yung main na gusto mong i-relay. This is the most important text element. Then this will be the second most important. For me, this is the second most important. So, meron nang nangyayari na, principles. So, puti siya, puti to. Green ang background. So, talagang naka-opposite sila. Talagang contrasty, hindi nagble-blend. Okay ba? Gets ba? Gets pa lahat? How about this one? This one is proximity. They are joined together. They are grouped together. How about this one? This area. They are grouped together. How about this one? They are grouped together. That is proximity. Okay? Klaro ra? Is it clear? Sa mga Tagalog, clear ba? Sorry ha, medyo yung Tagalog ko, Tagalog. Okay. Kasi sabi nila, madali lang daw yung Tagalog. Kasi sa Bisaya, di ba, kanon. Sabi ng mga Bisaya, madali lang yan. Change mo lang yung yung O to I. So,
kanin, ay kanon, kanin. O, change mo lang yung O to I, kanin. So, magiging yung kanon diri sa Bisaya, kain na daw. So, ana na daw kuan ka sayon. So, anyways, repetition. So, when we say repetition, it's just visual pattern. So, dili na kayo na ko na-explain para dili po kayo madugay. So, this one, repetition, mga pattern, ito, mga pattern. So, it also gives life to your design. Insert kag mga pattern. So, merong pattern na distinctive, na talagang pattern talaga. Meron ding pattern na ganito. Na hindi sila parehas, pero alam mo na they're pattern. So, again, design principle number 1, hierarchy. Here. Here. Contrast. How about contrast? Puti, blue, yellow, blue. Okay. So, ano pa? Proximity. They're grouped together here. They're grouped together here. Here. This pattern is grouped together here. So, okay na ba? Klaro ba yung design principle na pattern? So, next is balance. This will be the last principle. So, this aim for this principle is to distribute equally the visual weight of the elements. So, pag-imagine na lang mong timbangan, guys, na kailangan na ang timbangan nato katong scale di ay scale ng timbangan kato bitong sa judge na kailangan ang timbangan balance. So, balance is important sa ating design. So, there are two ways to achieve the balance. Meron tayong symmetrical, meron din tayong asymmetrical. So, next slide. So, dito tayo sa symmetry. So, circle, they have the same size. They are the same circle. So, when imagine, let me imagine na lang na meron tayong scale dito, yung sa judge. So, kung ilagay natin to sa left side ng scale, ito sa right side, balance talaga sila. Okay, got it? So, ito namang asymmetry, they're both asymmetry. For example, this one, yung asymmetry, hindi sila actually tugma. For example, ito, malaki na circle, ito maliit, pero dalawa. Pero when we say, pag titimbangin natin to, they have the same weight. Again, different siya, different din to, pero pag titimbangin natin, they will have the same weight. Also here, in this example, triangle na malaki, triangle, square, sorry, square na malaki, tapos ito maliliit na circle. Pero pag titimbangin natin to, they are both in the same weight. So far, kuan lang, libog mo saan si kalainan sa symmetry o sa asymmetry. So symmetry, the same good, halos the same good. While this asymmetry, lahi siya. Pero, when we say the weight, when we say about weight, they're almost complementing each other. So sa design, this is some example of symmetrical design. Okay. So imagine, pag mag-imagine kayo ng guys, ng design, or gusto nyo i-weigh in yung balance. So just imagine a broken line here sa gitna. So this side, is it balance here? How about this Titanic na poster? If you imagine this line, wala tong we just added lang to na na line. Nilagay yan for the visualization of balance, the symmetrical balance. So itong barko, if you see here, this one is also
the same weight with this one, the same size. While this one, yung ulo naman, yung nag-balance dito, dalawang ulo dito. Okay, so they are symmetrical. This one is also symmetrical. Gets ba? Gets pa ba? Or sumasakit na yung ulo? Okay, next. How about this one? This is also symmetrical. This is also symmetrical. So imagine, again, help me imagine dito, lagay tayo ng line. Okay, so let's just say, how about the balance of this? This is very symmetrical. This is very symmetrical. Imagine mo lang yung line dito, balance din dito. How about this one? This is also symmetrical. Imagine a line here. Itong bola na balance na itong paa. Itong ulo, ito na balance dito. Meron ding mga, I don't know if visible sa inyo, meron ditong parang shadow sa likod or mukha ni Vince Carter. So they are symmetrical. Okay? So far, gets nyo pa ba? Okay. So here na ta. So again, hierarchy. Kung sa gani atong kuan gani, balik ko na ako. Kining ato ang design principles nate hierarchy, contrast, alignment, proximity, repetition, balance. So at least nahatag na nako ang tip of the iceberg ani. So naatay na sa course na atong ipagawa sa ato pa jud ning hisgutan, mag-add pa gyud ta og kanang color theory, mag-add pa gyud ta og light and shadow. So daghan tag isgutan pero dili na ako may isgut karon kay kulangan tag time. Sa online course nato naa to. So before ta mag-design guys, so atong buhaton, this is the kani ang mga mostly dili gyud ginatudlo sa uban kay very focus on designing. Pero kabalo mo before gyud sa designing, for me pinaka-effective kayo ni nabuhaton mag-research. So kung mag-research ta, we research for the references. Yung ibang tutorial, magagaling sila. Talagang magagaling sila. Pero I tell you, nakadepende pa rin yan sa references, sa idea, sa concept na gagawin mo. So, meron tayong pride, di ba? Masasabi natin na kung graphic designer, kailangan creative ka, kailangan ano ka. So, you need to be unique. Pwede naman. Pero I tell you, pare sa utak ko, I'm not creative. Actually, I'm more on minimalist. Minimal lang talaga ako. So because of that, pwede akong mabox ako sa idea na ganun ako. But when I design, kasi ito na concept, ito na idea or na knowledge na na-acquire ko. Na-acquire ko to sa mga courses na binibili ko rin. Again, I'm a self-taught. Wala akong coach. So I need to strive my own. Pero ito talaga, the moment na I realize na ito palang pinaka-importante. Before I start a design, I need to research first. I need to have idea. Kasi hindi ako talaga creative. Walang mga idea na lumalabas sa akin. So I need to look for references, idea, and concept. So number one with that is Pinterest. Most of my design, binibase ko sa Pinterest. So, tingin mo ako ng Pinterest, hanap ako ng references, ng idea at concept. So, kung wala sa Pinterest, wala kang mahanap sa Pinterest, meron din tayong Behance. Behance.com. Ito, maraming mga designer talaga dito sa Behance. So, sa Behance, merong mga design dyan na pwede mong gawing reference. Next is Instagram. Pwede natin Instagram. So, itong tatlo, Pinterest, Behance, Instagram, pwede na yung tatlo. Just to find some references and idea and concept. So, karon mag-proceed na ta. Okay pa mo? So, mag-proceed na ta karon sa know your tool. So, before ka mag-design, know your tool.
Sige, pwede ko makahangyo sa inyong mga mic ha. Tubagon sa nato ni. Ikaw, how to kill a chicken? Kinsay pwede makatubagi? Unsa pagpatay og chicken, guys? Knife. Ano? Knife. Okay. Okay ako. Sige. So, how to kill a chicken? There's a lot of many ways how to kill a chicken. Pwede, kanang tawag na, sa tawag ni, dunggabon. O kung ano ng liog, pwede, mapapatay mo yung chicken by using knife. Pwede din, gunitin ng liog, luo ka. Hawakan mo yung liig, tapos baliin mo yung ano, baliin mo yung liig. How about, kuha na lang dakong bato, ibundak na lang. Ibundaki ang ulo, matay lagi na. Kirig-kirig na. How about, pusila na lang. Mamatay mangyapon na. There's a lot of ways how to kill a chicken. Tama? Pwede na maligsan, or kanang atagin lang siya sipon, siponon na siya, mamatay na galit. Oh, there's a lot of ways how to kill chicken. So, it depends of the tool. Again, tool na gagamitin mo how to kill a chicken. In the same way, the same idea, how to make a design is kind of depende sa tool na gagamitin mo. Gets ba? Gets ba or nalibog mo? So any tool, if you want to do a graphics or a design, any tool could work. Photoshop, Illustrator, Canva, pinaka-known karon, pinakadali ra pud gamiton. Canva. So the idea here, gusto mong magluto ng tinolang manok. So you have the tool and you have also the ingredients. Ano yung ingredients natin? Yung design principles. Yung hierarchy, yung contrast, yung ano pa, proximity, balance, alignment. So yan yung mga ingredients natin para makagawa tayo ng or makaluto tayo ng tinolang manok or adobong manok. Okay? So we have different tools. So we have different ways to kill a chicken. You can use Photoshop, you can use Adobe Illustrator or Canva as long as you have the ingredients, as long as you have the principles in your mind how to design. Then you can design regardless of the tool na imong gamiton. Gets na to? Gets na to, guys? Say case po na ako ang case, in my case ha, I'm about to share to you the Photoshop kasi mostly yan yung talaga yung pinakaunang up until now Photoshop talaga yung gamit ko. So during sa course, Photoshop yung ituturo ko. Pero I tell you, kahit Photoshop yung ituturo ko, kaya mo yang gawin sa kahit anong editing tools. As long as you have the idea, you have the ingredients, you have the design principles. Again, yung tuturo ko is Photoshop. So, next is natin buhaton. Na ako'y buhaton. Ipapakita ko sa inyo how I create a flyer. So, una, di ba, before designing, ano nga yung una mong gagawin before you design? You research. Research. Yeah, tama. So, when you research, ito yung during sa research ko, ito yung na-research ko. Itong dalawa, yung nag-caught na attention ko kasi sabi ko, gawa kaya ako ng ng flyer para sa course, para mayroon akong guide. So, ito, gumawa ako. So, the result is, hindi talaga masyadong maganda, pero okay na. Okay na lang. Pero alam mo, yung concept here, sa ginawa ko, pasensya na kung baka i-bash ako kasi Carlos Yulo. Oh,
Medyo ano din, trending kasi siya eh. Tsaka siya yung ano kasi sports. So yun yung para pinaka closest na pwede kong gawing reference. Pero wag niyo akong iba siya. Oh, baka tawagin akong walang respeto sa parents. Sige, anyways. So nakita niyo, I created this one based sa concept na nakita ko dito. For example, this black and white kind of image here, dito ko siya nakita. Dito ko siya na ano, na concept na okay, gawin kaya ko to. So, I also weigh in if kaya ko ba 'tong gawin. Actually, kaya ko to kasi alam ko how to make the image white or desaturated. Kasi alam ko yung tool ko eh. Alam ko yung Photoshop. Alam ko paano to i-desaturate. So, alam ko din paano mag-cut ng image. Alam ko rin how to put text here. So, alam ko. So, kibali, kabalo ko, kaya na ko ni. So, this one, I see some kind of pero mga maliliit na or desaturated pa rin na mga images sa likod neto. Tsaka dito, yung parang mga structures. So sa akin na side, yung ginawa ko is maybe I put some flag here. Itong sa background, ano na, Intramuros to. Intramuros. Ito, Banawi Rice Terraces. So in-incorporate ko lang yung ano yung nakita ko dito. Okay, so I can do that because I know how to do that. I know how to create this one. Kasi alam ko yung tool ko, alam ko yung gagawin. So, alam ko yung text. So, dito ko binase sa dalawa, itong kay Carlos Yulo. So far, gets lang. So, yung gagawin ko dito is ipapakita ko sa inyo paano ko to ginawa. Pero, 2 hours ko yata itong ginawa. So, parang, ano lang, step by step, pero papakita ko sa inyo paano. Okay lang ba? So, how to navigate Photoshop. So, ipakita ko paano ko ginawa yan. Pero, ambak-ambak na ta. Dili na ako jud i-full kuan. Stop sana ako ning recording. Okay pa ba? Okay. Okay Okay pa, pa mo okay no? pa, coach. Yes. Sige, sige. Open sana ako ang kuan dire. So before I design, kanilang share. Saan pag-share sa tibok entire screen kanira din no? Okay. Start entire screen. Okay, wait lang ha. Open sana ako ning Sova. So before I design, nagkuha na ko daan og mga image ni Carlos Yulo. So kamo na bahala na pag kuan mo og design, andam nyo daan ang inyong kuanon. Dire sa asset, gaandam na po na ko ning akong ipang download kani ang flag kani ipang andam na nako sila. So pag during sa design, igo na ako sila ipang pansak. So dali na kayo. So kailangan planado imong kuan. So again, before you design, research sa daan. Kay para na unod imong utok ba? Kung saan ako pag-design na kay reference. Okay, so this will be my ano, kaning ako ang nabuhat kay Carlos Yulo. So, new con lang ko, canvas. So, gamay lang akong discussion, dili na ako i-discuss tanan. Pero, kani siya is the canvas. Once you create yung width, yung height. So, by the way, what is canvas? Ang canvas is kita mo ani kaning sa kuan ba? Alam itong sa mag-painting. Kani, that is called canvas. So kung mag-paint ka, mo rin imong gamiton kani siya. Tangan lang ni magkuan lang ka diri ka mag-paint. Dili ka magkuan. So the same way sa Photoshop, inanapod ikaw magbuot. For example, unsay size nimo diri. So ang size nimo diri na imong gamiton is for example 1080 1920 by 1080 72 okay kana. So kaning pixel resolution is about pixel per inch. So unsay pasabot ani sa isa ka inch na ay pixel. 72 ka buok pixel sa isa
by inch. Okay, so I will not elaborate all of that karon. So let's create canvas. So mauna ni bali di ay 10 1080 day dire. 19 ay wait lang. 1080 ay 1080 by 19 1080 by again magkuha na niya ay 1080 by 1920. Okay. Width and height na bali. Ni-loading pa gyud. Ni-loading pa gyud siya. Okay. Nagbati man. Hawaton na lang nato ni diri guys ha. Pila ni 2 to 550. Karon sa nato tabi. 2 550 then ilagay na to 30. O ana na lang. Okay, we have here canvas. So imagine this canvas is like this. So diha ka mag-paint, diha magbuhat sa imuhang design. Okay? This time, so kanina latong lantawon. So para na adyo mo idea here. Wait. So dire gusto na ko ipangbutang to. So I still have 30 minutes. So manon lang yun ako ni. Dalion lang yun ako. So pakitaan ta mo. This is canvas. Natay daghan tools dire. So ang tools na akong gamiton karon is kaning move tool, kaning object selection tool, kaning text. So kana lang sa ang tulo na itong gamiton. So in this case, gusto na ko ibutang si Carlos Yulo ihang image kani dire. So ako yung buhaton is adto lang ko sa ako ang files. So pwede na nato na diretso i-drag sa space dire na walay nakabutang. Butang na to na automatic siya mo-open siya dire, or either control O. Pwede natong kano ng control O. So i-open na to, adto na to sa tong kato na image dayon i-open na to. Ma-open gyapon siya, or napag yung isa, pwede na po dire nimo gamiton sa open, na i-open dire. Same na gyapon na siya. Depende sa imo sa imo ang preferred na pamaagi. So kani case akong buhaton is gusto na ko ni siya i-cut, guys. I-cut nato ni tangtangaw nato ni siya. So natay daghay pamaagi. Natay pen tool na pwede natong pamaagi sa pen tool na kani siya. Pag mag-cut gyud professionally, kung wala ka gadali, kani gyud imong gamit kaning pen tool. So unsa ning pen tool? Just a guide na parang pen siya na mo'y gamiton nimo para mag-trace. So, for example, kana i-trace na ko na siya. So, makuha na nako na siya. Pero karon dinalian man ta. So, kanya kong buhaton si object selection tool ato ang gamiton si object selection tool. So, object selection tool, pick lang kadiha laso. Okay, ang laso, inani man ang laso. Mura siya kanang free shape siya no selection. Napo siya rectangle na anaon ni po pag-select. Pero this time, ato lang gamiton is ang laso. Kay gusto nato siya i-detect. Gusto nato siya i-trace na kanilang sila ang kuhaon ni Photoshop. I-isolate. Pag na loading lang ka jot, kay i-understand pa ni Photoshop ang kanina image, then ta-trace na niya na kuha na niya na ganina detect na niya mga edges, nakuha na niya. So let's mask this out. So i-mask nato para makuha nato siya. So nana si Carlos Yulo. Nana siya. So
So dili kayo refine, pero okay na for this discussion, or actually okay for me, okay na na, dili man gyud na mamalayan. So ibutang na tayo nato si Carlos Yulo diha. So yeah, that's it. So at least kabalo na muna na may idea how to cut a person. So akong gigamit is kaning pamaagi pagmask, kay kung namoy laing pamaagi man gud presani, i-cut yun nimo siya, control J. So may tabo kani siya. By the way, diri banda layer. Kung yung kag layer, imagine na lang mo og cake, layer sa cake. Kung unsay nasa taas, mao gyud nasa taas. For example kani, mao gyud siya nasa taas. Pinakaubos ang background, nasa taas ang layer. Kani akong gibuhat is gikat na ko si Carlos Yulo gyud sa image. Wala na ko siya gimaskara, wala na ko siya gimaskara. Ako siyang remove actually from the background. Okay, gets lang? Gets pa? So, what happened if I decided na restore ko yung ibang part, hindi ko na ma-restore kasi na-cut na si Carlos Yulo. That is called, this method is called destructive method. Pero ayoko nun. Gusto ko yung method natin is non-destructive. So, that's why I just mask it out. Nakamaskara. Diba kung nakamaskara, anong ibig sabihin sa nakamaskara? Diba, tinabunan lang. So, kanina part, eto na part, kita ba yung cursor? Eto na part, just a mask. Yung shape, nakamask lang siya. So, anytime, pwede kong burahin yung mask. For example, eto. So, anytime, pwede kong i-show balik yung part na tinaguan ko. Okay? Without distracting Carlos Yulo. So, anytime pwede ko i-restore. Kasi nakamask lang siya. Pwede ko ding tanggalin yung mask. Pwede ko tanggalin yung mask. So, ito, pag walang mask, ito, binalaki yung mascara, yun. So, don't you worry. Madadiscuss to ng purong-puro during sa online course. So, ito, so, yung ginawa ko ganun, tapos yung iba, in-incorporate ko rin to make the long story short, copy na lang natin to dito para hindi na natin gagawin ulit yung ginawa ko because we don't have much time. Pasensya na guys, wala tayong masyadong oras. But at least alam niyo yung mostly ginawa ko. So, kita nyo to, iba siya. Naka-texture siya kasi na-edit ko to. Na-edit ko na to. So, what gonna happen here? So, etong si Carlos Yulo, ito yung process ko ha. Carlos Yulo, gagawin ko siyang smart object. Convert na ko siyang smart object. Pwede ko na siyang isolate. For example, this one. Pag-change ko ng smart object, pag naka-smart object yung item, guys, pag naka-smart object siya, pwede mo siyang i-isolate. Pwede mo siyang, because it kind of, paano ba to explain? Meron siyang dedicated na file. It is isolated file. So, para siyang, for example, this is a book, meron siyang mga inner pages. So, ito yung inner pages. Ito yung inner page. So, from here, dito, pumasok ka dito. So, whatever you do here, for example, maglagay ako ng text. The moment I save this, it will automatically, kasi smart object siya, mapupunta doon. So, whatever I did here, inside here, will happen here. So, for that example, for this example, hindi ko pa na-save. For this example,
iba na yung texture kasi meron akong ginawa dito. So, yun yung gagawin ko kay Carlos Yulo. So, smart object ko muna siya. Ito rin, smart object ko. Kasi lalagyan ko siya ng filter na camera raw. Itong camera raw, you can adjust here. You can adjust this one. So, ito yung ina-adjust ko. Quick ano lang ha, yung texture ng mukha niya, yung texture ng skin, yung clarity, pwede mong ipa-shine or ipa-rusty yung ano niya, yung datingan. So, dito, ginagalaw ko na yan. Exposure, yung light. Gusto mo pang ipa-light, ganito. Lagyan mo ng contrast para merong kaibahan contrast yung dark side and white side. So, yun. Sa basic, meron tayo dito sa detail. I-sharp natin, pa-sharp pa natin yung mukha ni ano. Noise reduction. Yun lang. Tapos, color mixer. Yung lips niya pula, gawin nating pink. Ito na lang, ipapula pa natin yung lips niya kasi eto na slide is lahat, sabi dito, lahat ng red dito, i-enhance niya, depende sa saan gusto mo. Ito na lang medyo pula. Yung orange, sa lahat ng mga skin tone, tayo lahat, either maitim tayo or maputi, meron tayong, yung skin lahat natin is orange. So, nasa orange tayo. So, if I ever touch this orange, lahat ng skin tone, kahit sino ka pa, kahit Amerikano ka pa, kahit feeling mo puting-puti ka, meron talaga tayong orange kasi sa skin natin may blood. So, we're all oranges. So if you touch this orange na eto na tool, dito banda, nagchi-change. So, in this case, gusto ko medyo pula para medyo buhay. So, yellow, etong blue, kung gusto mo ng medyo teal, ganyan, pwede rin. Pwede mong adjust para tong Lightroom eh. Okay, so, depende na sa'yo. So, that will be initial. So, meron na from here to here. So, meron ng medyo changes. Pwede pa akong mag-add ng another camera raw. Add pa ako ng camera raw for this, naman, gusto ko ng medyo yung, tignan yung niya, yung mukha niya, medyo hamis. Pahamiso na to, yung parang medyo clear, medyo, ano, ano bang, Tagalog ng hamis? Smoother, yung, mas smooth yung face niya. Hindi, let's make it smoother. Yan. Ganyan. So, yeah, like that. So, ganyan lang. So, whatever you do here, update yan doon sa main natin. So, yun na-update na. So, hindi na ako ni, dili na ako ni kung anong tanan. Copy na lang ta. Okay. Again, so let me share to you. Giunsa na ako ni kaning makat siya, makuan siya. Wala na ko na siya gidelete kay dili ta gusto anang destructive na pamagi. Kay kung i-erase na ko ni dili na siya ma-restore. So mag-mask lang ta guys. Butang tag mask kani ang gamiton, ito yung gagamitin. Meron tayong mask dito. Ito yung mask, ito yung object mismo, ito yung mask. So meron tayong brush. Ang gagawin natin yung brush, gagawin natin sa brush is ganito. Yung white, ibig sabihin ng white, visible. Sa brush. Ito yung sa brush ha. Itong banda. Ito yun. Ito. Kung ano yung nakapick dito, white,
white and black lang sa mask, meaning visible. When it comes pag black siya, meaning hidden. So yung idea nito is gusto natin i-cut to kasi pangit tignan. So i-cut natin, brushan. So brushan natin na matataguan siya. Under siya sa mask. So black yung ipipick mo dito tapos let's brush this. Ganito para at least hidden. At least hidden siya. Okay? So kung meron kang time gusto mong i-restore, mag-white ka naman dito. Then brush again. So mare-restore mo pa. So pero pag kunwari yung gamit mo is ganito, wait lang let me kaning eraser tool ang gagamitin mo, actually it will actually erase. So kung mag-decide ka na erase mo ito, hindi mo na siya ma-restore kaya actually it is already erased. But when you use mask, you just using mask. So naka-mask lang siya. So hindi talaga siya na-remove. So just yung ginawa mo sa mask mo is just tinaguan mo lang. Just hidden. Nandyan pa rin yan pero hidden. Okay? Gets pa? Kaya pa? The same way here, yan yung ginawa ko. Naka-mask din yan. So anytime na gusto ko i-reveal, mare-reveal ko. Anytime na gusto ko siyang taguan kasi ayaw ko nang makitang cut yung dito. So brushan ko lang siya ng black. Then it is hidden. Okay. So here, hierarchy, alignment. Okay. Ito yung ginawa ko. Sinenter ko. Yan. Sinenter ko. So, ito hidden. This is actually hidden. So, anytime pwede ko tong i-reveal. Just paint white. Mare-reveal ko. If I want to hide it again, then hindi siya destructive. So, hindi tayo gagamit ng eraser tool during sa course natin. We want this non-destructive. So, anytime pwede natin i-restore. Okay, center align. So, simple tip, pag mag-design kayo ng ganito, imagine a triangle. Triangle yan halos. Try to observe some design, medyo triangle lang. That is parang composition ng mga elements na triangle. Minsan square. Ito pa triangle to. Okay, so paano ginawa yung na black and white kasi based dito sa ating reference, black and white siya. So actually tatanggalan mo lang yan ng tatanggalan mo lang yan siya ng color. So how to do that? Meron tayong tool dito. So meron tayong tool dito, this hue and saturation. So mas mo lang natin so ito yung gagawin natin. Open this tool, tapos saturate. Yun, wala nang saturation. So, itong saturation is yung how strong the color is. So, the more saturated the image, meaning ganun ka-strong yung color. So, in this case, alam ko na paano siya black and white. Just tatanggalin ko lang yung color niya. So, I know the tool how to, so yun na. Gawa ko na. So, for adding text. So, ito text. So, paano ginawa nila yung text? Ito. Pwede sa likod, pwede sa So, paano nilagay yung text? O, depende natin. So, depende sa akin. So, yung ginawa ko, parang dito ko lang nilagay yata sa Pero pwede natin gawin Carlos. Okay. So, by the way, paano ko kinuha yung tool? Etong tool, text tool, or pwede kang just hit T on your keyboard. So, yung cursor mag-iiba. Tingnan yung cursor. Pag T, magiging ganyan. So, the moment, pwede mo i-click
just click here, then type whatever you want. So in this case, YOLO. So every tool pala, meron silang properties. For example, if I click this move tool, meron silang properties na lumalabas dito. So if I click text tool, may properties na lumalabas dito. Ang font na ginamit, ang size, ang alignment, ang color. So in this case, tip lang para sa lahat, para hindi siya parang yung scatter, yung color hindi kan dili bitaw sukwahi. Nara usa, yung tone ng design, the same lang. So, yung gagawin natin, yung text natin, gawin natin halos parehas sa anong available na color dito. Pwedeng itong sa buhok. Pwede natin gawin. Pwede natin yan yung ano natin, yung reference na ano natin, na color. Yung buhok or itong blue na to or itong blue na to. Basta hindi siya iba. Kung maglalagay kasi ng ganito yellow, medyo iba siya. Pero pwede itong yellow dito, pwede mong kunin diyan. So, just a tip, paano mo para hindi siya different, hindi siya bungkag bitaw. So, okay. Here ta. Okay. So far nakakapas pa ba? Kapas pa tanan or paspas ra ko? Change tayo ng font, yung parang malaki. If wala kayong font sa course ko magbibigay ako ng mga font. Pero yung font libre naman eh. Pero meron akong set mga downloaded na font na pwede kong ibigay sa inyo. Something hard. Wala naman akong makitang maganda dito. So maraming ways paano tayo makakita ng font sa online. Pwede natin i-download. So ito na lang, Carlos. Gawin natin the same dito. Lagay natin ng Yulo Carlos na lang. Lakihan natin. Ipaibaba natin. So, by the way, yung sabi ko kanina, yung layer, just a piece of cake. Parang cake siya kung saan yung nasa taas. Pero, cake siya na bird's eye view. So, yung tingin mo nasa taas ng cake. So, kung ano yung nasa taas ng cake, yun yung makikita mo. So, for example, here, itong Carlos, nasa taas ng image. Ito yung mga image. Itong tatlo, kaning tulo. Nasa ubos. Well, this Carlos Yulo is on the top. That's why, makita mo ba, nandyan siya sa top. Pero if I drag it down below, for example here, pupunta siya sa baba. Okay? So just imagine you are just looking at a cake. Okay, nag-chat na akong client. Okay. Then, napatay gamay na lang na minute. So, mo na siya. Ina na siya pagbutang. So, gamay na lang jud ako minutes, guys. Dili gyud maapas. Dagang gyud kayo i-discuss. Pero anyways, you get the point here. So, dalion lang nako. Butang tag asset, butang taaning flag. Butang taning flag. Okay pa ba? Napa ba ko yung time, coach? Butang na tong flag. Yes, pwede pa. Sige, coach. Oh, No problem. okay. So, unsay buhaton nato pag gusto nato itangtangon ng ubang part, either kaning object selection tool nato or i-mask nato. So, mask lang ta para dali. So, i-mask lang nako. Tangtangon lang akong part na dili na ko ganahan. But anytime, pwede na ako balikon kay non-destructive man ta. Ana lang. So, anytime. Dayon, how to make it black and white. Doon na tayo. Ito, gamitin natin to na tool. Itong use saturation. Just
Isulit lang natin. Saan ba yun? Okay. Then, remove the color. Yun. Then, nilagay ko yung background sa eto, sa likod. Okay. Tapos, nilagay ko yan sa likod. Again, how to remove the saturation. Just use this one. Okay, medyo forma-forma na gamay. Okay, so enhance lang nato na siya dayon sa pag akong gipang butang kani rice terraces. Na siya sa ilalom mo, na siya sa ilalom. Then butang nato ni. Anong gabutang ko ani di ay guys? Rice terraces kay para mo balance ni siya dire kaning flag dire. Medyo balance kay nakita mo gud medyo hawan. Gani hawan kayo. So nagbutang na ako rice terraces para at least kani siya mo balance kani siya dire mo balance dire. Kani pong kaning building mo balance pud siya sa kaning flag. Okay, kita ninyo nagya po ng mga principles. So dili gyud na mawala ang principles, copy na lang tani be. Ana, so dinalian na lang ni guys. Pasensya kayo wala na tay time. So mas na po na ako, patangtang ko na ako mga extra katong dili na ako need. Okay, dayon. Yeah, so Carlos Yulo. Okay. Dayon. Carlos Yulo dayon. Tanaw na to gamay ang kuan, medyo ang text kay naa siya kuan, naa siya utangan na to siya outer glow. Utangan na to glow gamay. Gamay lang yun. Kaya tsaka man na siya pagka-glow. Gamay lang. Ana lang. So, yeah. Fights. Then, kanilang sa atong kuanon kay dili na ako kanon tanan. So ilak sana ako ning mga background. Pwede na to ilak ang background dire. Oh, okay dayon. Kani sa na siya kana siya. Pwede na to na siya i-move sa kadyot kamay. Patunga na to. Symmetry ra pud siya. So kung ikuha na to medyo symmetry ra pud biya siya. So Carlos Yulo ana na nato na. Yeah, then mga final touch ani mo ni ang buhaton guys kung mag final touch. So magbutang tani na filter kani bitang color lookup. So naay mga kuan diri na pwede nato gamiton. So mausab siya, mga filter na siya na gamit kaayo gyud. Pwede nato na siyang gamiton dire. Okay, so kana okay na pahit sa kay na siya kani siya hard kayo asa man ni dapit. Diri na siya sa kuan. Kaning hysteresis man tingin ni hysteresis lagi. Oops. Medyo okay fights. So ana so medyo nanay siya dating gamay. Pero mas nindot man tingali, mas nindot ni siya iputi lang. Puti lang nato ni siya. Puti na nato ni siya. Fights dayon. I think murag pauma naman gyud ni, okay naman ni. Do you think guys okay na ni? Okay naman tingali. So dili na kay ta kayo magdisods. Pero ako pong buhaton is kuan lang nako siya gamay. Kanang ang opacity, pasabot sa opacity is ang iyahang transparency sa 50% lang nato para dili po kayo isog ang background. Makontra siya attention sa kuan. So opacity nato kanon siya
kita yang isa Intramuros butangan ako gani ka ng mask tantangon na to ang part na mo kuan sa kuan so ana lang na part kanina na part so far nara mo na kuan na gets no nara mo na sabta no so naka-filter na siya dayon final touch pag yun i-control shift E nanatay murag stand alone na kuan na pattern niya na nag-merge ni tanan na dere na siya dere dayon ipag-glow pa na to imo na to convert na to smart object dayon butang na to blur kanta butang ta og blur Gaussian blur soft light vivid light soft light so unsa ni para asa ni siya tangan na kog mask invert na ko dayon wait lang dinalian na lang gud ni guys kay wala jud tay time pasensya kayo na nasobraan ta gamay so control L control L para dili kay maapektuhan ang kuan ana dayon okay so ipakuha lang nato ipa-shine nato si Carlos Yulo shine na nato gamay shine nato siya gamay okay so I think we're done so kung nani siya na filter ipa-shine na nato na murag gag-glow siya I think we're done so yeah so wala we don't have much time so salamat kayo so at least naamoy idea how to do that so kung unaw-naon nara gyud naka-kuan gyud sa design principles nagasurang gyud nagtuyok-tuyok ra gyud nara nimo if i-break nimo to na mga idea or na principle it's up to you you are the designer you are the artist so next so ato ang course sa online course nato natay kato gid-discuss na kong design principles na pero kuan pa gyud kanang mas detailed pa gyud ato we also discuss sa online course nato ang color theory ang typography unsa paggamit sa text unsay sakto na text unsay sakto na combination shadow and lights so mag-edit mo gyud tag mga images so asa na to i-place ang shadow asa ang lights so natay actual gyud practical gyud na training sa ato ang online course so sa online course ma-master nato ang tool na Photoshop so Photoshop ta focus so once so mo na siya ang kwan sulod sa atong course sa course pod mohatag pud ko ani kaning graphic design resources yeah then sa end sa course natin so end sa course you will know how to use the essentials Photoshop tools so unsay mga essential unsa paggamit sa Photoshop baka guide ko nimo ana maka kuan ko nimo then katong mga design principles tanan kato tong hisgutan dayon na po kay certification yung kabulo ka and this SOBA is BAR registered and currently almost SEC registered na po ta so also you will have your portfolio since we have training we have sa training nako na jud actual dili gyud ko mosugot pug walay actual o kailangan na jud tay actual so kana pong imong ma-actual kana pong imong mga mahuman na mga trabaho nimo or mga assignment nato mao po na atong himuong portfolio so I think that's all salamat kay sa time Coach Leandro by the way sa atong course di ay dere makita nato diri sa sova.ph so na diri atong course graphic design bootcamp thrice a week
So Tuesday, Thursday, and Saturdays 3 p.m. So yeah, mo ni ang mga course kulang pa gyud ni pero I believe daghan na mo matun-an ani, daghan na pud tay makuan ani kanang na daghan ko ma-impart og maka-build na gyud tag kuan ani kana ato ang own resume. So salamat kayo.